Whole of the Nation approach, muling naipamalas ng lokal na pamahalaan ng Davao Occidental kasama ang kasundaluhan ng 73rd IB at mga lokal at nasyonal na ahensya ng gobyerno ang pagkakaisa para tuluyan na makamit ang inclusive at sustainable peace sa bansa. Maalala nung isinabatas ang Whole of the Nation approach para puksain at tuluyan ng wakasan ang insurhensiya sa bansa noong December 2018 ay libo-libong mga dating rebelde ang piniling sumuko at bumalik sa gobyerno para magbagong buhay at tamasain ang payapa at payak na pamumuhay. Kasama dito ang 78 benepisyaryo, kabilang ang mga dating rebelde, mga aktibong taga-suporta ng komunistang grupo na nag-alsa masa noong kalakasan pa ng NPA sa lugar, at mga affected indigenous people. Ang mga ito ay maswerteng napamahagian ng libreng pabahay sa isinagawang Joint NHA-PLGU Housing Program na may temang Balay Aron Pamilya Mahamugaway sa probinsya ng Davao Occidental na ginanap sa Barangay Dato Danwata, Malita, Davao Occidental noong ika-28 nitong Nobyembre 2023 na nakaangkla sa layunin ng Whole of the Nation approach na tuluyan ng wakasan ang insurhensiya sa bansa. Narito ang ating report. Nagkaroon ng house dedication, awarding, and turnover ceremony sa programang Malita Indigenous People Housing Project at Joint NHA-PLGU Housing Program na may temang Balay Aron Pamilya Mahamugaway sa probinsya ng Davao Occidental na ginanap sa Barangay Dato Danwata, Malita, Davao Occidental nitong ika-28 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay inisyatiba ng Provincial Local Government Unit ng Davao Occidental katuwang ang National Housing Authority na naglalayo na matulungan at mabigyan ng maayos na tirahan ang mga benepisyaryo. Kabilang dito ang mga dating rebelde o former rebel, mga dating nag-alsamasa at mga indigenous people na hirap sa kanilang pamumuhay. Naagi niining maong pagpaningkamot, pinaagi niining pagsakripisyo sa ato ang lokal nga pangkamanan, sa ato ang mga department heads, sa mga naglihok no dinhi sa inyong barangay ug ingon man sa iniusang pagpaningkamot sa atong mga national agencies, makahatag kini og inspirasyon ug motivation kaninyong tanan mga beneficiaries nga inyong ampingan ug inyong palambuon kining maong mga proyekto o programa nga inyong nadawat kay kini alang man sa kaugmaon ug kahayag sa kaugmaon sa inyong mga anak. Ang pagpili sa mga mabibinipisyuhan ay dumaan sa pagsusuri at tiniyak na sila ay karapat-dapat na makakatanggap sa tulong ng Provincial Social Welfare Development Office o PSWDO ng Davao Occidental. Nagkaroon ng simpleng programa upang masimula ng seremonya na dinaluhan ng mga pangunahing pandangal mula sa National Housing Authority, Pamahalaan ng Davao Occidental, PSWDO, Kapulisan, Pagro, mga barangay official maging ang kasundaluhan ng 73rd IB sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Jai Christian P. Mendoza. Itong mga bahay na nasa ating likuran ngayon ay ito yung tanda ng ating pagkakaisa ng mga former rebels, ng mga IP sa effort na rin ng ating mga local government, local chief executives at ng national government. Nagkakaisa ang lahat para maging mabuo ang mga bahay na ito na pinamimigay sa ating mga beneficiaries. So dito natin makikita yung tunay na kahulugan ng Whole of Nation approach. Nagkakaisa po tayong lahat para maipamimigay sa ating mga beneficiaries. Sinundan ito ng dedication service kung saan binigyan ng bendisyon ang bawat bahay. Nagkaroon rin ng awarding of certificate para formal na ma-turnover ang kanilang mga bahay. Ito ay parte ng EO70 o pagpapatupad ng Whole of Nation approach upang mapadali, maisaayos at madaling maihatid ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs o lugar na dating kuta ng mga komunistang teroristang grupo. Nilalayo ng Whole of Nation approach na maging tulay upang ang mga pambansang ahensya ay makapagbigay ng tulong sa mga lokal na pamahalaan sa mga programa at proyekto na hindi na kayang gampanan o punduhan ng lokal na pamahalaan tulad ng pagbibigay ng publikong serbisyong pangkalusugan at iba pa, hindi lamang sa sentrong bayan kundi ganon din sa mga liblib na lugar. Salamat ko sa gobyerno diri sa Occidental nga nakita nila ko sa jud ang hinahanglan sa katawhan.
dako kay tabang ang gobyerno sa ako ana. Nagpabalay para sa mga katawhan nga walay balay, para sa FR karon pareha na ako usa ko ka MPI kaniadto. Nahatagan ko og balay ana. Unya dako kay kog pasalamat sa kaning gobyerno karon nga naghatag og kining pagpakambana sa katawhan ug sa kaming mga surrenderes. Kaming mga FR mutabang mi ngadto sa gobyerno ilabi na sa kasundaluhan. Kami sa 73rd IB ay nagpapasalamat sa liderato ng ating probinsya, sa national government at sa lahat ng tumulong para mabigyan ng pagkakataon yung ating mga former rebels at mga IPs na mamuhay kasama sa komunidad ng barangay. Hindi na sila doon sa bundok, kundi nandito na sila sa atin. Laking tuwa at pasasalamat ng mga dating rebelde at mga benepisyaryo ng nasabing programa na sila'y binigyang pansin ng lokal na pamalaan tungo sa matiwasay na pamumuhay at pagbabagong buhay. Umuwi sila ng may ngiti at pag-asa na makakamit ang kanilang inaasam na bagong buhay sa tulong ng serbisyong handog ng kasalukuyang administrasyon. Mula dito sa bayan ng Malita, probinsya ng Davao Occidental, Aguila Trooper Johnson Militado para sa Neutralizer Special Report.